gagawin natin ngayon yung case 1. And then kayo naman ulit ang magtutuloy ng case 2, case 3, case 4, and case 5. So still, ang gagamitin natin mga values ay yung ginamit pa rin natin values ng nakaraan. Ang magbabago lang dito is yung magiging orientation kasi lens na po yung i-apply natin. So ang particular lens na gagamitin natin ay biconvex lens. Biconvex lens. Hindi pa saka natin gagawin yung concave lens at saka yung sa mirror, hindi ko pa ginagawa yung convex mirror. Ang ginamit pa lang natin doon ay concave mirror. So dito muna tayo. Paano ngayon ang measurement? Ganito, maglagay muna ulit tayo ng mga kailangan natin yung parts wherein we need to have V. Gitna natin, V. So, ang pinaka-V ko, mark lang natin V, and then ang layo ng F sa V ay 7.5 cm. So, sukat ako ng 7.5 cm for my V. So, sa ruler nyo, sukat lang kayo na para sa F nyo. So, this is your F. Pag sinabing 2F, twice the value of F. Which is, kung ang layo natin dito ay 7.5, magdadagdag ka pa ng isa pang 7.5. Okay po? So, ayan. So, this is my 2F. Okay po? So, pantay ang layo niya, no? Parang 7.5, 7.5. Sa ruler niya, naka-enlarge lang ako. So, another here again. Another. Sa another side, maglagay tayo ng F. And another 2F. Sir, bakit kabilaan ngayon? Kasi, kaya kabilaan, lens na po ang gagamitin natin. Light will pass through na. So, magre-refract lang yung light. Hindi siya magbe-bend. Basta-basta lang. Refracted siya. Hindi na rin siya magre-reflect or babounce. Di ba? Kasi pwede na siyang dumiretso. Next, maglagay tayo ng vertical line dito sa pinaka-vertex natin. Okay? And then, lagyan natin ngayon ang representation ng ating convex lens. So sa paggawa ng representation ng convex lens, sa 2F pa rin tayo manggagaling. And then, ilampas mo lang siya ng konti. Huwag sobrang layo, like this. And then, make a curve. Huwag mong tatanggalin kung saan ka nakahawak. Bibilingin mo lang yung iyong compass. Ito mo ilalagay sa kabila. And then, para sakto-sakto pa rin siya. Yan. Yan. Okay? So this will be now the representation of your convex lens. Okay po? Next. Nasaan yung ating object? 17 cm mula sa vertex. So sukat ka lang ng 17 cm. Dito natin nilalagay yung ating object. Ano ang height niya? 2 cm pa rin. Like ng ginawa natin. So sukat lang ako dito. Let's say for example, hanggang dito yung akin ha. And then, ang gamitin ko na lang na object ay kandila ulit. Ayan yung aking candle. This is the light. So ang height niya, ayan, sakto lang. Ayan. So sukat ko sa kabilang side ng same height niya. Markahan mo para pag naglagay ka ng straight line, parallel na parallel kay principal axis. So, pakihawak ulit doon, Henry, patulong ako. So, your line dapat, ayan, ayan, tama, baba mo konti na. Ayan. So, ngayon, hanggang dito ka lang sa may vertical line. So, mula sa vertical line hanggang dito sa may pinaka-tip ng ating object. And then, draw another line. Tatagos na yung light, kaya lang magbe-bend siya. Tatama kay F. So, patulong ako, Henry. Pag mula dun sa first line mo, itatapat natin naman kay F. Ito, no? Kay F. Ayan. Medyo hindi tumama. Ulitin ko, kailangan tumama siya dun sa pinaka. Ano natin na yun? Line, ha? Ayan, tatama na yan. Yun. So, mark this as your ray 1. Next ray. Pahawak, Henry. Ang susunod natin, mula dito, tatama na kagad kay F.
kay F. Ayan. Baba mo konti na. Ayan. So, tatama kay F hanggang dito ulit. Hanggang dito. Pagdating dito, sukatin mo yung height mula sa pinaka-sentro. Ano yung height niya? Ayan. And then, yung nasukat mong height, ilagay mo rito sa kabila. Ayan. And then, gawa ka na ngayon ng parallel line para kay principal axis mo. So, mula dito, ayan, hanggang dito. Ayan. Yun, parallel line siya, diba? So, this is your ray number 2. As you can see, may point of intersection na. Saan nakita? Between F and 2F. Tama? So, may paglalagay na tayo ng image. Para ma-check mo na tama, ang pan-check natin yung third line. Tama? Ray 3. Doon tayo nahihirapan, di ba nung nakaraan? Patamain si Ray 3. Kaya ang ginagawa natin, ano? Inuulit pa natin. Kailangan mula dito, saka yung pinaka-point na yan. Taas mo konti. Ayan. Ayan. Another line. Diretso. And dapat, ano, magko-connect sila, di ba? May puwang, may puwang. Isa pa. Kailangan, ano, tamang-tama. Ayan. Taas mo konti. Ayan, ayan. Apol. Yun. Diretso natin. Hawak mo dito. Itapat mo dyan sa linya. Ayan. Ayan. As you can see now, this is your ray number 3. Nag-connect ba yung tatlong line? Yes, nag-connect. So, ibig sabihin, you made it correctly. So, dito ka na ngayon magda-drawing na naka-invert na object, na image mo. Bakit naka-invert? Kasi sa ilalim na buo. And this is your image. Ano nangyari sa image ko? Lumiit, inverted, tama? And found between F and 2F. Thank you, Henry. So, lagay na natin the height of the image. So, sukatin mo lang yung height ng image mo. Around 1.6 cm. Ano yung distance ng image mo mula sa vertex? So, sukatin mo lang din yan. So, around 14 cm. 14, bakit? Ito yung 15 natin, di ba? Sakto, hindi naman nakarating kay 15 eh. This is 7.5, tama? 7.5 and this is 50. Okay, next. Label your location, orientation, size, and type. Lost. L-O-S-T. Ano location mo? The image is found between F and 2F. Tama? F and 2F. Orientation. Ano orientation ng image? Inverted or upside down. Pwede rin. Size. Diminish. And type. Real. Sir, bakit real? Nasa kabila. Kasi, ang observer natin kapag lens ay nandito. The eye of the observer are on this side. So, anong nangyayari? Kung nasa ng observer at nandun binabuo ang image, that is real. Pero kung nasa opposite yung observer, doon na ubo yung image, ang tawag doon ay virtual. Remember yung mirror natin? Saan nabuo yung image? Dito. Nasaan yung observer? Nandito rin. Kasi mirror yan eh, di ba? Tama ba? So that is real kung nandito. Kay mirror. Pero kay lens, sa kabila na buo, yun ang real. Pag dito na po, yun naman ang virtual. Malinaw? So ang gagawin nyo ngayon ay case 2, wherein magbabago lang yung DO natin. Ang DO mo ngayon dito, nasaan? Nasa 15 cm. Then case 3, ang DO mo, malilipat sa, ano ginamit ko? 13 cm. Ang case 4 natin, is nandoon ang DO sa 7.5 cm. And then case 5, nando sa, ang DO mo ay nasa 4 cm. Naalala niyo yung nag-sagot sa case 4? Ano nakalagay? No image. Nasa PPT na yun, di ba? No image siya. Okay po? While sa case 5, ano nangyari? The image, nasa na po? Sa kabilang side. Malinaw po?